Attorney Carranza, please correct me if I'm wrong, no? Pero let me cite an example. So, kunyari, kaya kung gaano ka-importante itong magiging desisyon siguro ng ICC ngayong hapon, hindi lamang dito nga sa kaso ni dating Pangulong Duterte, but sa iba pang member states. Kaya actually, di ba, Attorney, madaming bansa ang nakatutok ngayon dito sa magiging desisyon ng Appeals Chamber. Kasi maaaring, depende sa magiging desisyon ng ICC Appeals Chamber mamaya, pwede kung kunyari ako, isang bansa na miyembro ng ICC. Tapos narinig ko na parang may balak investigahan sa aking bansa. Depende sa magiging desisyon mamaya, pwede na akong mag-withdraw ng membership sa ICC dahil nga kapag pala nag-withdraw ko before ako maimbestigahan, hindi pa pala yun covered ng ICC jurisdiction. Tama ba yun, Attorney? So, yan yung dalawang panig dito, no? And I think tama yung pagkaka-frame mo ng tanong. Dahil on one hand, ang mga abogado ni Rodrigo Duterte, tandaan natin, dalawa yung abogado niya, no? Hindi lang si Nicholas Kaufman. Isa pa siyang abogado, si Dov Jacobs. Kilala ko si Dov, no? By exchanges online and as well as in relation to our work. Si Dov Jacobs, may sinulat na kasi dati pa tungkol sa jurisdiction ng ICC at may sinulat rin siyang hiwalay na article tungkol dito mismo sa kaso ni Duterte bago pa siya kinuhang abogado ni Rodrigo Duterte. Technical yung argumento na ginagamit nila. Ang argumento nila, and as you said, yung preliminary examination, hindi pa yan yung process na sinasabi ng Article 127, Paragraph 2 ng ICC Treaty. Sa paningin nila, sa paningin ni Dov Jacobs, si Nicholas Kaufman at ni Duterte, nagsisimula lang ang proseso kapag nagbukas na ng investigation ang prosecutor. So very technical, very based on language yung kanilang argumento, no, kung ano yung mga ibig sabihin ng mga salitang ginagamit sa ICC Treaty. Sa kabilang panig, at ito yung argumento ng Office of the Prosecutor, at ito yung kinatigan ng pretrial chamber sa desisyon nila na unanimous, no, yung tatlong judges na may jurisdiction ang ICC kahit na nag-withdraw ang Pilipinas pagkatapos buksan yung examination. Sabi ng ICC, at maraming dahilan, no? Pero ang para sa akin, pinaka-importanteng dahilan na sinabi ng pretrial chamber, sabi niya, kapag pinabayaan natin ang isang bansa umalis dahil yung pangulo niya o yung head of state or head of government ayaw mapasailalim sa International Criminal Court kung saan miyembro siya nung nagbukas ang examination, patatalo yung layunin kung bakit itinayo ang ICC. So it goes into the heart of the establishment of the International Criminal Court. It goes into the reason why the ICC was established. Pumapasok siya doon sa pinaka-dahilan kung bakit nagkaroon ng International Criminal Court para yung mga kaso ng war crimes, crimes against humanity, genocide, hindi basta-basta na lang mawawalang sala at walang paniningil na mangyayari dahil ayaw namang mag-file ng kaso, ayaw namang litisin sa bansa kung saan siya nangyari o sa bansang pwede siya sanang litisin. Sa ICC lang siya pwede litisin. So kung pwede ka palang mag-withdraw, pwede ka palang umalis, kapag tinatanong ka na, ano bang nangyari dito, mawawalang visa yung pagpapatayo mo ng bahay na basta ka na lang lalabas dahil ayaw mo nang pag-usapan yung pwede naman sanang pag-usapan na pumayag ka dapat pag-usapan.